May awa ang Diyos. Magandang ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at Divine Mercy Sunday, Kapanalig. Pagbati po sa lahat ng deboto ng Divine Mercy. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Bilang paghahanda sa banal na misa, tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo. Agaw dilim na noon sa unang araw na yon ng Sanlinggo at nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at pumagitna at sinabi niya sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi niya nito, ipinakita niya sa kanila ang mga kamay at ang tagiliran. Kaya nagalak ang mga alagad pagkakita nila sa Panginoon at muli niyang sinabi sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan. Gaya ng pagkakasugo sa akin ng Ama, gayon ko rin kayo ipinadadala." At pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, "Tanggapin ang Espiritu Santo. Patatawarin ang mga kasalanan ninuman na inyong patawarin, at pananatilihin naman sa sinuman ang inyong panatilihin." Isa sa 12, si Tomas, na tinaguri ang kambal. Hindi nila siya kasama nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng iba pang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Maliban lamang na makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako at maipasok ko ang aking kamay sa tagiliran niya, hinding-hindi ako maniniwala. Makaraan ng 8 araw, muli na namang nasa loob ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus habang nakasara ang mga pinto at pumagitna sa kanila. At sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan. Tomas, dalhin mo ang daliri mo rito at tignan ang aking mga kamay. Ipasok mo ang iyong daliri sa aking tagiliran at huwag kang tumangging maniwala." "Panginoon ko at Diyos ko, Ikaw!" Dahil basta nakita mo ako, kaya ka naniniwala? Mapapalad ang mga hindi nakakita at naniniwala. Magandang araw mga kapanalig, Brother Vince po ng Society of St. Paul. Kung awa ng Diyos ang pag-uusapan, imposibleng may magreklamong salat o kapos sila sa awa ng Diyos. Dahil sa lahat ng antas ng kasalatan ng bawat tao, awa ng Diyos ang laging mayroon tayo. Pag may sakit, sasabihin sa awa ng Diyos, gagaling din ako. Pag may krisis pinansyal, sa awa ng Diyos, makakaraos din ako. Pag may exam, sa awa ng Diyos, papasa din ako. Ngayong 2 linggo po ng muling pagkabuhay, tampok po sa ating ebanghelyo si Santo Tomas. Marami pong nagsasabing siya ay the doubting Thomas. Pero magandang i-highlight po ngayon ang badsag sa kanyang the courageous Thomas. Totoo po siyang nagduda, pero malakas ang kanyang loob na mag-demand kay Jesus upang punan ang kanyang umaandap na pananampalataya. Mga kapatid, tulad po ni Tomas, na pinipilit intindihin ang rurok at taas ng pag-ibig at awa ng Diyos, ang totoo po ay hindi natin maaarok, hindi natin talos, hindi natin sukat, kaya laging sagana, tulad ng tubig sa dagat at ng kalangitan. Ang awa at pag-ibig ng Diyos ay walang hangganan. Siguro po ang magandang paalala sa atin ngayon, wag ho natin lilimitahan ang awa ng Diyos. Hindi rin marapat abusuhin. Baka matipid kang umunawa o magpatawad. Hindi dapat. Baka naman masaya kang magkasala dahil alam mong patatawarin ka naman ng Diyos. Hindi rin po dapat. Sana po maging daan tayo upang ang mga nakadama ng kasalatan ay matagpuan ang muka ng awa ng Diyos, si Jesus. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines
sa aming social media accounts. Patuloy po kaming ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Sa iyong pagkabuhay muli, Panginoong Hesukristo, binigyan mo kami ng bagong pag-asa at pinalalim ang aming pananampalataya. Panibaguhin mo kami upang masigasig naming maipalaganap ang mabuting balita ng may kagalakan at kapayapaan. Amen. Alleluia. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.